Sound check. Well, siguro marami ho sa atin ang natatandaan ang isang iconic na patalastas o advertisement sa telebisyon noon na kung saan dalawang bata ang magkaharap at panahon ng kanilang recess. Tinanong nung isang bata, well, anong palaman ng sandwich mo? Tinuklap ng bata yung kanilang sandwich. Ang sabi, eto, cheese na naman. At ang sabi nung isa ay, isipin mo na lang, bacon yan. At kumagat siya doon sa kanyang cheese sandwich at pinikit ang kanyang mga mata at nilasap. At ang sabi niya, hindi eh. Well, ikaw, anong palaman ng sandwich mo? Ang sabi niya, lady's choice. Ang sabi, well, isipin mo na lang, ham yan. At kinagat niya yung kanyang sandwich at nakapikit at ngumunguya, ham nga. Dahil yung palaman ay lady's choice ham spread na merong tunay na ham. Well, kaya ko sinabi ho, ang pagbubukas na ito ay dahil sa buhay Kristiyano ay tayo ay tinutusan na magkaroon ng tamang pag-iisip, hindi sa tinapay na ating kinakain o lasa ng palaman nito, kung hindi sa ating mga ginagawa. Na narito ang paalala ni Apostol Pablo, hindi lamang sa mga Kristiyanong alipin, kung hindi sa bawat Kristiyano, anuman ang ating kalagayan, as we have read kanina, whether bond or free, ay tayo ay mga alipin ni Kristo, kung kaya't dapat nating isipin na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating ginagawa, at saan man tayo tinawag ng Panginoon, ay naglilingkod tayo. Kailangan nating isipin na sa Panginoon tayo naglilingkod. At sa Panginoon nga. Hindi ito likha lamang ng ating imahinasyon, hindi ito mere optimism, but this is a reality sa bawat tunay na Kristiyano. At ito ang ating mensahe ngayong hapon. Believers in the workplace must work as if they are working for the Lord, because they are, in reality, working for the Lord. Ang mga mananampalataya sa gawain o lugar trabaho o saan man tayo for that matter, tinawag at nilagay ng Diyos, ay kailangang gumawa na iniisip natin na tayo ay lingkod ni Kristo at naglatrabaho para sa Panginoon, sapagkat tunay nga na tayo ay gumagawa at nagtatrabaho para sa Panginoon. Well, hingin natin ang tulong at gabay ng Diyos sa ating pag-aaral. O naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat sapagkat tunay, saan mo man kami nilagay, saan mo man kami tinawag, ay maaari kami maglingkod sa iyo. At nawa, tulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaral upang kami ay paalalahanan. Dahil sadya na napakadali na kami ay dumulas na maging kagaya lamang ng sanlibutan sa aming mga gawain sa araw-araw. At mawala, O Diyos, sa aming kaisipan na kami nga ay gumagawa at naglilingkod, nagtatrabaho, nagninegosyo, gumagawa sa tahanan, pumapasok sa eskwelahan o sa opisina. Hindi para sa anumang bagay, kung hindi para sa iyo. O Diyos, ikaw pong magpaalala sa amin. Gamitin mong iyong salita bilang matalim na tabak. Kung kinakailangan, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang magtama, magbago, mag-alis, Panginoon, ng mga maling paniniwala sa amin. At lahat ng ito, O Diyos, ay nawa mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan at sa ikababanal ng iyong mga mananampalataya, sa ikatitibay ng iyong iglesia. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas, kami ang maibaba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, para ho mabigyan ng kaunting konteksto ang passage na ating binasa, ay ito ay bahagi pa rin ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo nung kanyang sinabi sa mga Kristiyano sa sa Ephesians chapter 5 verse 18. Kung naalala nyo, ang sabi niya sa Ephesians 5:18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit.
na ang mga mananampalataya ay dapat mapuspos o mapuno ng banal na Espiritu. At pag tinanong mo kay Apostol Pablo, well, ano ang itsura ng pagiging puspos o puno ng banal na Espiritu? So verse 19, ang sabi niya, speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So meron itong epekto sa ating mga bibig. Meron itong epekto sa ating pagpupuri sa Panginoon. Magiging bahagi ng ating buhay ang pagsamba sa Diyos. Magiging bahagi ng ating buhay ang pakikitungo sa ating mga kapatiran with the goal of edification. Verse 19, hindi lamang yun. Verse 20, ang sabi, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Nahado ng palagi ang pagpapasalamat sa Diyos. Isa sa katangian ng isang Kristiyanong puspos o puno ng banal na Espiritu ay nagdudulot ito ng pagiging mapagpasalamat. Nahando ng pagpupuri, nahando ng pagkilala sa Diyos, sa kamay ng Diyos, sa lahat ng bagay, oo. Maging sa mga maaari tawagin nating dark providences ng buhay ng tao, maging sa pinaka mahihirap at madidilim na sandali, ay nahandon pa rin ang kamay ng Diyos na gumagawa at nagsasabing all things work together for good sa kanyang mga mananampalataya. And we will learn to give thanks sa Panginoon, to count it all joy, as James said sa James chapter 1. And then hindi lang yun, pagdating sa verse 21, ano pa ang itsura ng buhay ng Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu? Verse 21, submitting yourselves one to another, na doon yung pagpapasakop sa isa't isa. At saan ito inilagay ni Apostol Pablo? In the realm of, in the sphere of, in the fear of God. So doon yung pagpapasakop ng isa't isa. At kung inyong naaalala itong passage na ito, uunahin ni Pablo yung pagpapasakop ng misis sa mister at yung obligasyon ng mister sa misis in the fear of God. Doon yung pagpapasakop ng mga bata sa mga magulang at obligasyon ng mga magulang sa pagpapalaki sa mga bata sa gabay at katuruan ng Diyos in the fear of God. At dito naman, sa ating passage na binasa, ay yung relationship between employee-employer or sa konteksto noon, between servant or slave and their masters. At dapat yun ay gawin pa rin in the fear of God. At ito'y bahagi ng pagiging puspos o puno o pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Panginoon. So performing our duties and responsibilities as God has given them, wife and husband relationship, children and parent relationship, and as we have said nga ho dito sa ating pag-aaralan, employer-employee relationship should be led by the Spirit. Bahagi pa rin ito ng pagiging puspos ng banal na Espiritu. So being filled with the Spirit also concerns our daily life, even in the workplace. Hindi lamang sa loob ng bahay-sambahan. At mamaya, mga ilang beses natin itong bibigyang pansin sapagkat ako ho ay lumaki. In the early part ng Christian life ko, ako ay naiset na kung saan ang paglilingkod sa Diyos ay sa loob lamang ng ministeryo o mga opisyal na gawain ng local church. Na tila baga ang lahat ng nasa labas ay kakumpetensya ng paglilingkod sa Diyos. As we will see this afternoon, no. Hindi ang mga ginagawa sa labas mula Monday hanggang Saturday ay hindi kakumpetensya ng paglingkod sa Diyos. Ito'y bahagi pa din. Saan man tayo tinawag ng Panginoon. Kung tinawag ka man sa maaaring quote-unquote full-time ministry, kagaya ko bilang pastor, or tinawag ka man sa pagtatrabaho sa opisina, pagninegosyo, or ikaw ay isang empleyado, o ikaw ang may-ari ng kumpanya, o ikaw ay isang estudyante na pumapasok, o guro na nagtuturo, o driver na pumapasada, o anuman ang iyong gawain, saan ka man tinawag ng Panginoon, na labas o hindi sa loob ng gawain opisyal ng local church, ito pa rin ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos. At makikita ho natin
na ito pa rin ay bahagi ng pagiging, quote-unquote, puspos, puno, pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. So ngayong hapon sa ating pag-aaral, meron lamang tayong dalawang punto. Una, the Spirit-filled employee. Ayun. So doon natin ikukulong yung ating pag-aaral. Ang puspos na banal na Espiritu na manggagawa o trabahador o empleyo. And then, pangalawa, the Spirit-filled employer. Ito naman yung puspos na banal na Espiritu na boss. Na siya ang nagpapatrabaho. Na siya, dito tinawag ni Apostol Pablo sa ating binasa na Panginoon, at hindi yun Panginoon with a capital P, but with Panginoon with a small p, na siya ang master at ang relationship niya sa kanyang slave. Na dapat ang mga mananampalataya, even in that context, ay humakbang o mamuhay ng puspos o puno ng banal na Espiritu. O makita natin una, the Spirit-filled employee, ang empleyado na puspos ng banal na Espiritu. Verse number 5, Ephesians chapter 6, ang sabi, servants. Now, una pa man din, una sa lahat, ay yung sa konteksto natin ngayon ay wala na tayong mga servants. Hindi katulad noon, ang servants ay tinuturing na property ng masters. Pwede kang pumunta sa palengke at bumili ng manok, bumili ng baka, bumili ng baboy at bumili ng alipin. Pwede kang makabili ng servant. Walang union ng mga household na mga manggagawa. Wala hong mga ganon, kundi is ang mga servants ay madalas tinuturing na pag-aari. May mga pagkakataon, yes, in all of history, ang mga servants ay nahandoon ang maaaring mangyari ang abuse laban sa kanila, at maraming mga servants ang nakakaranas ng mga hindi magagandang sitwasyon sa kanilang mga masters. At dito particularly sa context ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay tila baga ang church at Ephesus ay puno o maraming mga Kristiyano na sa kanilang kalagayan ay mga alipin. Sila ay mga Kristiyanong alipin. And could you imagine na dun sa church ay member yung slave, at the same time member din yung master. Handun din yung amo. Paano sila dapat mag-communicate bilang magkapatid sa Panginoon? Being believers, they are now servants of God. Ito yung katotohanan. Ang sabi niya, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. So this encapsulates or describes a Spirit-filled servant. Ang isang alipin, or sa panahon natin ngayon, muli, hindi ka alipin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, hindi ka alipin ng negosyo na pinapasukan mo, pero ikaw ay maaaring isang empleyado. At ito yung pinakamalapit na magiging aplikasyon sa atin. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang larawan ng isang Kristiyanong puspos ng banal na Espiritu na nagtatrabaho, na siya ay maaaring empleyado. Servants or mga believers na nasa kalagayan na ito ay kailangang gumawa at makituri o makitungo sa kanilang mga masters. Ang sabi, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. So dapat silang sumunod. Tinatawag ng Panginoon ang mga mananampalataya na ito na sila ay maging obedient sa kanilang earthly masters. Dahil may tendency, at makikita nyo hindi lamang sa Ephesians, even sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colossians, ay nahandun yung paalala ni Pablo, dahil may tendency itong mga Kristiyano na to take it to the extreme. Well, ako'y Kristiyano na at alipin na ako ni Kristo. Hindi na ako alipin itong taong ito. Dapat sumunod na ako kay Kristo. At hindi na ako under ng master na ito. No, it doesn't cancel
Yes, siya ay alipin na ni Kristo, as we will see a little bit later. But hindi nawawala yung katotohanan na siya ay alipin ng kanyang master. At ganoon din naman sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay empleyado, yes, ang pinaka-boss mo ay si Jesus, pero hindi nagbabago na boss mo pa rin yung nasa kumpanya. Na boss mo pa rin yung pinapasokan mong sa trabaho at hindi mo dapat siya baliwalain. Ang sabi ay, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Well, alam ho natin na ang tanging exemption ho dyan ay kapag ang pinapagawa ng masters in the flesh ay a clear violation of God's command. Sa Book of Acts, makikita ho natin ang mga apostol na sila ay inuutusan ng mga nasa kapangyarihan. Sila ay inuutusan ng mga nakakataas na itigil ang pangangaral patungkol kay Kristo. Na kung saan ang sagot nila sa verse number 19, but Peter, Acts chapter 4 verse 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Hatulan nyo, saan ba? Sino ba ang mas dapat namin sundin? Kayo ang Diyos. At dun sa salita na yon ni Peter and ni John, talagang maliwanag na indirectly but very clearly, sinasabi nila na, well, sa inuutos nyo yan, kontra kayo sa Diyos. Sa pinapagawa nyo sa amin, nilalabanan nyo ang Diyos. At sino mas kailangan naming sundin, kayo o ang Panginoon? Now, balik tayo sa Ephesians chapter 6. Paano in-describe ni Apostol Pablo ang paraan ng obedience? Basta lang ba, okay, inutusan ako, basta gagawin ko lang. No, it's not just the doing of the work, kundi binigyan din ng attention ni Apostol Pablo yung manner na paggawa noong gawain. Ang sabi niya, be obedient unto them that your masters to the flesh, according to the flesh, ang sabi, with fear and trembling. So yun daw gawain, yun daw obedience. Yung paggawa o pagsunod nila ay kailangang may kalakip. Dapat daw ito ay gawin with fear and trembling. Now, hindi ito literal na inutusan ka ng boss mo, bigla ka nangisay. Ano nangyari sa'yo? Well, nagiging biblical lang po ako, sir. With trembling daw. Well, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng fear or trembling, hindi ka makita ng boss mo. Nasaan ka? Boss, takot kasi ako with fear daw Kaya nagtatago ako. Hindi rin yun ang ibig sabihin. Well, this is the manner or the attitude that the believing servant should exercise sa kanyang pagsunod sa kanyang employer or master. Itong term na ito, fear and trembling, ay actually madalas nating makikitang magkasama sa maraming mga talata sa Biblia. And this is the attitude na madalas na sinasabi o binibigay, lalo na kapag ang mga mananampalataya ay lumalapit sa Diyos o mga mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon. For example, sa Psalm 2, the second Psalm, verse 11. Psalm 2, verse 11, anong sabi? Serve the Lord with fear. And then, what? And rejoice with trembling. So, hindi ito fear na para tayong takot sa multo o takot sa masamang pwedeng mangyari, but rather, this is a reverential fear. Ito ay pagkakaroon ng paghanga at pagkakaroon ng panggigilalas sa Diyos sapagkat naunawaan at nakita mo at naunawaan mo kung gaano kataas, kung gaano kadakila, kung gaano katindi ang Diyos. Yung reverential fear. Hindi lamang yun, ang sabi ho dito, with fear and trembling. Na dito yung physical reaction na dahil as you recognize how great God is, ay maaari meron itong epekto sa physical na kalagayan. Now, maaaring sabihin, well, Brother Paul, madaling gawin yan kapag yung master in the flesh ay maayos.
Pag yung master in the flesh ay maaaring Kristiyano rin at talagang nakaka-vibes mo pa pagdating sa theology. Ikaw ay empleyado at yung boss mo ay Kristiyano at nag-uusap kayo ng Reformed theology habang nagtatrabaho. That would be the ideal na situation. Pero hindi laging ganun. Paano kung may pagka hindi ganun ka-okay? And I'm not saying na pinagawa ka ng something na illegal, na discuss natin yung kanina. I'm not saying na pinagagawa ka ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, but rather, merong maling pakikitungo. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 18, "Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward." Hindi ka lamang magsasubmit with fear and trembling to the good and gentle, but also doon sa mga masters, dahil merong mga masters na hindi ganun kaganda ang ugali. Maaaring merong mga boss sa kumpanya na hindi ganun kabuti. Hindi, maaaring konting mali at kung ikaw ay nagtatrabaho sa labas ay nauulanan ka na ng mga masasamang mga salita. Ang ating natural tendency, magrebelde. Ang ating natural tendency ay ganun, sabihin mo sa akin yun at maaaring isabotage mo yung negosyo o kung ano man na ginagawa ng kumpanya. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang dun sa good and gentle but also to the froward. Bakit? Verse 19, "For this is thankworthy." Ito ay kapakipakinabang, ito ay mapagpapasalamatan, ito ay isang bagay na napakaganda. "If a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully." Kung ang isang tao, particularly isang Kristiyano, ay dahil sa kanyang konsensya, ay nagsasuffer siya wrongfully and grief para sa pangalan ng Panginoon. Why? Anong ibig sabihin? Minemaintain niya ang mabuting patotoo sa ngalan ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano empleyado, tas nakaranas ka hindi maganda sa iyong employer, for example, let's just say, may nagawa ka na hindi naman necessarily mali, pero hindi lumapat sa kanyang panlasa o hindi yun yung ina-expect niya, and then ikaw ay kanyang minura, kung ikaw ay Kristiyano, and then minura mo rin siya pabalik. That's not thankworthy. Hindi yun mabuting patotoo. So narito ang bilin ng salita ng Panginoon. Hindi lamang dun sa good and gentle, kundi tayo ay manatili o nahandoon dapat ang mainam na pagpapasakop with fear and trembling, pagsunod even to the froward. Now, paano pa dinescribe ni Apostol Pablo ito? Balik tayo sa Ephesians chapter 6. Ang sabi niya, not just with fear and trembling, ang sabi, in singleness of your heart. Ibig sabihin, hindi divided ang puso, kundi mayroong pagkakaisa sa puso. At ang pinakaibig sabihin nito ay with sincerity. Pagiging sincero. Walang hidden motives. Walang hidden agenda, kung hindi sincero na gusto mong magawa ang the best, gusto mong matulungan, gusto mong ma-accomplish yung trabaho sa ikakainam with singleness of your heart. At napakatindi noong iniligay na standard ni Apostol Pablo. Ano yung standard? As unto Christ. Now, hindi ibig sabihin na tutulusan mo ng kandila yung harapan ng office ng boss mo. Tinuring mo siya na parang Santo Niño. Hindi ibig sabihin na dadasalan mo siya. Kung hindi ikaw ay maglilingkod sa Kanya as you, in the same way, in the same reverence, na kagaya ng paglilingkod kay Kristo. Hindi dahil kinikilala mo siya na yung Panginoon, na is spiritual na Panginoon, kung hindi ito ay bahagi ng paglilingkod mo talaga kay Jesus. With singleness of your heart, with sincerity as unto Christ. And what a high standard na tayo dapat ay gumagawa nasaan man, anuman, mula Monday hanggang Friday, kung ikaw ay pumapasok saan mang trabaho o empleyo, do it as you're doing it to Christ. Hindi lamang yun, ang paalala ni Pablo sa verse number 6, ang isang spirit-filled na employee ito, not with eye service.
Naganda yung paalala niya, hindi lamang naglilingkod para makita ng mga mata. Hindi lamang pag nakatingin ang boss. Hindi lamang pag nagmamasid yung supervisor. Hindi lamang kapag merong mga maaaring nagbibigay ng pansin at maaaring makakuha ka ng pabor. Not with eye service. Bakit? Kung ginagawa mo lang yun pag may nakatingin, ang totoong kalagayan mo ito as men pleasers. You're not pleasing God, but you are pleasing men. Kung maayos lamang ang trabaho kapag nahandyan si boss, kung maayos lamang ang trabaho pag nahandyan si bisor, you're not a God pleaser, but a man pleaser. Hindi dapat ganoon ang mananampalataya. Hindi dapat ganoon ang Kristiyano na empleyo. Now, maaaring sabihin ng ilan dito, Brother Paul, hindi ako isang empleyado, hindi ako isang namamasukan, ako'y isang estudyante. Well, hindi din dapat ganoon ang estudyante. Hindi rin dapat ganoon ang mister, hindi rin dapat ganoon ang misis, saan ka man nilagay ng Panginoon. Tayo dapat ay gumagawa, hindi lang dahil may nakakakita o may nakatingin sa ating tao. As man-pleasers, but as the servants of Christ. Napapansin niyo ho yung ginagawa ni Pablo, paulit-ulit, kinukuha niya ang paningin ng mga Kristiyanong ito at inilalagay niya kay Kristo. Hindi sa yung master in the flesh, kundi as unto Christ. Hindi as men-pleasers, but as servants of Christ. Yun dapat ang ating maging paraan ng pagtatrabaho. Ito ay pilang mga alipin ni Kristo. Hindi alipin ng Panginoon mo in the flesh, kundi alipin ni Kristo. So there could be, I could say na merong dual reality. Na yes, for example, naari nagtatrabaho ka, let's say sa company A, and you are really an employee of company A. But you are also really an employee or a servant of Christ. Yun ang katotohanan. Tayo ay alipin ni Kristo. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ. At napakaganda nung sinabi ho dito, doing the will of God from the heart. Well, unang tanong, ano ba yung will of God? Kakasabi lang ni Apostol Pablo, with fear and trembling, obey your masters in the flesh. Kakasabi lang ni Apostol Pablo, as unto Christ. Kakasabi lang ni Apostol Pablo, not as men pleasers, hindi lamang with eye service, as men pleasers. Ito ang kalooban ng Diyos, doing the will of God. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos bilang isang empleyado, bilang isang namamasukan, bilang isang nasa ilalim ng otoridad. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos from the heart. Again, heart is not only outward conformity, but pertains to the innermost, to the whole of our being. Handun yung seriousness. At napakadali na maaaring sa panlabas ay ginagawa mo ang gawain na inutos sa'yo. Tinawag ka ng boss mo, gawin mo to. At ikaw naman, yes sir, gagawin ko po sir. Ano naman, ako na naman. Gumagawa ka, pero labag na labag sa puso. Umuli, kailangan bantayan ng isang Kristiyano ang kalagayan ng kanyang puso. Yes, it's good na ginagawa mo yung kailangan mong gawin, pero it's not good enough. Dapat at nahandoon ang mabuti at maayos na kalagayan ng puso. Ang pinakamasipag na manggagawa, pag ito ay ating inunawa, ay lalabas ang pinakamasipag na mga manggagawa ay dapat ay ang mga mananampalataya. Sapagkat hindi lamang sila naglilingkod para sa sweldo. Hindi lamang sila naglilingkod dahil may pangako si boss na bonus. Kundi sila ay naglilingkod dahil sila ay tunay na alipin ni Kristo. Verse number 7, ang sabi ni Apostol Pablo, with good will doing service.
may mabuting kalooban. Hindi ka naghahangad ng masama. Hindi masama ang iyong kalooban. Ginagawa mo ang paglilingkod ng may kaayusan, doing service with a good will, doing service with kindness, doing service with gladness. Andun yung mabuting kalooban sa iyong paggawa. Andun yung mabuting kalooban sa iyong paglilingkod at gawin yung mga bagay na iniatang o iniutos sa iyo. At ang bahabi niya, as to the Lord and not to men. Ito yung pinakasusi at palagi ang sinasabi ni Apostol Pablo, even as unto Christ, as servants of Christ. At dito sa verse number 7, sabi niya, as to the Lord and not to men. Ito yung perspective na dapat makuha ng Kristiyanong empleyado. I am working for God. San man tayo tinawag ng Panginoon, anuman ang propesyon, anuman ang gawain, I am working for God. Ito ang pinakamainam na pananaw. Alala ko ho ang patotoo ng theologian na si Kevin Bowder. At para makuha niya o matapos niya yung kanyang doctorate degree, ay nagtrabaho siya sa isang printing company na ang piniimprinta ay mga resibo doon sa Amerika. At nung siya'y nagsimula na mag-aral, nagsimula rin siyang pumasok doon sa trabaho at napansin ng kanyang employer na merong kakaiba kay Kevin Bowder, na siya ay laging on time pumapasok at on time umaalis sa trabaho. At nagtataka siya paglabas ng bawat buwan, nakikita niya na hindi lang basta namimit yung quota, nahihigitan pa yung quota. At na-curious itong employer, pinatawag niya si Kevin Bowder, sabi niya, Mr. Bowder, bakit ganito? Yung mga kasama mo, late dumarating, maagang umaalis. Yung mga kasama mo, kung hindi namimit yung quota, sinasakto lang nila doon sa quota. Bakit ikaw, on time, o kung dumating, on time kang umalis, namimit mo yung quota, nilalagpasan mo pa. Ang sabi ni Kevin Bowder, simple lang po, sir, I'm not working for you. Kamot yung kanyang employer. Ano ibig sabihin mo, I'm not working for you? Empleyado ka dito. Di ba sinusweldohan kita? Yes, sir. Sinusweldohan niyo ako. Pero I'm not really working. I'm working for God. So muli, ito ay isang napakagandang perspektibo na maaaring magdulot ng malaking pagbabago kung paano tayo gumagawa at paano tayo naglilingkod saan man tayo tinawag ng Diyos. Sana makita niyo dito na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi limitado sa loob ng iglesia. 3 ulit sinabi ni Pablo, as unto Christ, as servants of Christ, doing the will of the Lord from the heart. So itong paglilingkod ng mga slaves sa kanilang mga masters is really, in reality, as a service for God. Hindi ito limitado sa loob ng church. And as I've said, for more than a decade, ay nahadon ako sa kaisipan, ang paglilingkod sa Diyos ay sa loob lamang ng church. No. I can still vividly remember, umiiyak pa ako nung una kong na-encounter yung illustration. Ay, kwento ko na ho dito, pero naglabas ng tape measure yung pastor. Ito ang buhay mo. Sabi niya, ilang oras kang natutulog sa isang araw? 8 hours? Sabi natin nabuhay ka ng 50 years, 70 years, times 8, times so on and so forth, and then ginupit niya. Ito, itutulog mo lang to. Gaano katagal ka kumakain? Gupit. Gaano katagal ka nasa school? Gupit. O nasa trabaho? Gupit. Gaano katagal ka naliligo? Gupit. Gaano katagal ka nasa cellphone? Gupit. Gaano katagal? Gupit. Gaano katagal ka nasa church? Yun na lang ang natira. Sabi ng pastor, ito lang ba ang ibibigay mo sa Diyos? Sabi rin salita, dapat mas marami kang oras na sa church. Mga kapatid, that is wrong. Ang sabi, whether therefore you eat, or drink, or sleep, or go to work, or take a bath, or whatever you do, do all to the glory of God. Yung buong tape measure na yun should be for the glory of God.
hindi kakumpetensya ng ministry sa loob ng church ang mga gawain sa labas na kung saan ang Diyos din ang naglagay sa iyo. Mano pa, ang dapat ay magkaroon tayo ng tamang perspektibo na ito'y ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon. Maaaring hindi ka empleyado, maaari ikaw ang naiiwan sa bahay para maglaba, magplansya, maglinis. Do it for the glory of God. Ano man at saan man tayo tinawag ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, as we have said kanina, inulit niya rin to sa mga taga-Kolose, Colossians chapter 3 verse 22. Colossians chapter 3 verse number 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Gawin ito ng may kasigasigan, gawin ito ng buong puso, hindi para sa tao, kundi gawin niyo ito para sa Diyos. Verse number 24, why? Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. O kung meron kayong mga Bible, mark that. These servants, pagdating sa verse 24, ye serve the Lord Christ. Naglilingkod sila. Mga kapatid, hindi lang ang pastor ang naglilingkod sa Diyos. Ating alisin na ho, yung natanim sa atin, nakaisipan dati. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Doon ka sa pagpapare o doon ka sa pagmamadre. Meron lang partikular na grupo ng mga tao ang naglilingkod sa Diyos. No! Ano man ang iyong profesyon, ikaw man ay janitor, driver, mananahi, shopkeeper, empleyado o embalmer, ano man ang iyong kalagayan, ye serve the Lord Christ. Estudyante, you serve the Lord Christ. Ano man, saan man tayo tinawag ng Panginoon, we serve the Lord Christ, the Spirit-filled employee. Well, verse 9, the Spirit-filled employer. Okay? Yun yung employee. Ngayon naman ay yung employer, verse 9, and ye masters. At yung masters dito is masters in the flesh. Kinikilala ng Panginoon na sila yung mga nangunguna, sila yung Panginoon sa laman, sila ang, again, sa modern day natin, maaari sila yung boss, sila yung employer, sila yung pangulo ng kumpanya. Do the same things unto them. Hindi na inulit ni Apostol Pablo yung maaaring sabihin natin, pambihira, parang lugi yung mga employer, yung mga employee. Ang daming verse na sila ang pinagalitan na mula verse 5, 6, 7, 8. Tapos pagdating sa mga employer, isa lang, verse 9 lang ang sa kanila. No, in-encapsulate lang ni Apostol Pablo sa isang pagsasabi, do the same things unto them. Same. You do it as serving Christ. You do it as unto the Lord and not unto men. Hindi mo aayusin lang yung pakikitungo sa yung mga employee dahil may tulpo. O hindi lang dahil ikititingnan ka ng BIR. Hindi lang dahil i-audit ka o anuman. Kung hindi, gagawin mo ito because ye serve Christ. It's the same. So makikita natin na employee and employer pareho naglilingkod kay Kristo. Ye masters, do the same things unto them. And then meron siyang paalala dito, forbearing threatening. Isa sa madalas na ginagawa at maaaring epektibo, pragmatically speaking, effective, is tatakutin. Wala kang pagkain mamaya pag hindi mo natapos yan. Walang pagkain ng buong pamilya mo pag hindi mo natapos yan. Ibebenta ko ang anak mo sa slave market pag hindi mo natapos yan. Again, napakaraming threats na pwedeng sabihin at pwedeng gawin. Pero ang sabi, no. Hindi dapat gano'n ang pakikitungo. Why?
knowing that your master also is in heaven. The employer is also an employee. You are a master, yes, but your master, capital M, is in heaven. He is in heaven na pinapakita yung kataasan ng kanyang kalagayan. Yes, maaaring mataas ka. Yes, maaaring makapangyarihan ka. Yes, maaaring tinitingala ka. Pero ikaw na tinitingala ay titingala pa rin sa iyong Diyos na nasa langit. Your master in heaven ay nagpapakita ng kanyang kataasan at lawak ng kanyang kapangyarihan. At ang sabi, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Mananagot ka. Ayun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, mananagot ka sa iyong master in heaven. Hindi porket ikaw ang employer ay may karapatan kang i-abuse ang iyong mga employee. O hindi porket ikaw yung master, may karapatan kang i-abuse ang iyong mga servants. Why? You will give an account sa iyong master in heaven. So muli, kung babalikan natin yung buong konteksto, ang isang Kristiyanong puspos na banal na spirito, maaring sa context ng tahanan, husband and wife, submitting yourselves one to another. Children and parents, submitting yourselves one to another. That is doing God's will. We submit to one another in a sense that we are doing God's will. At dito sa employee and employer, you must do God's will. Anong kalooban ng Diyos? Maglingkod ka na parang paglilingkod kay Kristo. At ang employer ay maging employer ka na matapat dahil ikaw rin ay lingkod o alipin ni Kristo. Employers must maintain honor and respect towards their employees because they are also serving God, or you are also serving God. Ang pareho, both employer and employee, is under God's rule and is in God's service. Kung paano yung employee ay kailangang itrato ng maayos ang kanyang employer, ganoon din naman ang kanyang employer kailangang itrato ng maayos ang kanyang employees, and they are not just mere tools para sa takbo ng kanyang business o anuman na kanyang meron siya. Meaning they should provide the things necessary. A good working environment, a proper pay, and so on. Forbearing threatenings, nakita natin kanina, knowing that your master also is in heaven. Merong Diyos na nasa langit na nakakita at nakakaalam, at Diyos na kung saan even the highest paid president ng kumpanya, even the richest man in the world, ay mananagot sa Diyos, sa Ama natin na nasa langit. So saan man tayo naroroon, whether sa context ng tahanan, husband and wife relationship, it must be done in the fear of God. Whether yung relationship between parents and children, it must be done in the fear of God. O yung relationship between employer and employee, it must be done in the fear of God. In short, anong itsura ng puspos na banal na spirito na Kristiyano? He or she fears God. At ito ay nanunuot at umeepekto sa lahat ng relationship, sa lahat ng kalagayan, sa loob man ng church o sa labas. Ito dapat ang ating pananaw. At mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, tayo ho ay nagpe-prepare para sa ating parating na youth conference. At merong mga nangunguna, merong mga young people na mga gumagawa dito sa church, merong mga nagde-design and so on. Gusto ko encourage ang bawat isa. Hindi ako ang boss niyo. Tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, be encouraged. Maaaring, wala namang sweldo itong ginagawa ko na to. Ang hirap-hirap, ang tagal-tagal. Naglalaan ka ng oras, purihin ang Diyos sa biyaya niya na gumagawa sa inyo. Pero gusto ko i-encourage, do it as unto the Lord and not
as unto men. Ito ay paglilingkod natin sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. Na tunay nga, O Diyos, ikaw ay napakalaki. Ikaw ay napakadakila na hindi lamang sa loob ng iglesia ang paglilingkod sa iyo, kundi Panginoon, maging sa labas, maging sa loob man ng tahanan, sa loob man ng lugar trabaho. O Diyos, kami pa rin ay naglilingkod sa iyo. Walang lugar, walang panahon na kung saan kami, Panginoon, ay hindi nasa harapan mo at hindi nasa ilalim mo at kami ay palagi ang naglilingkod sa iyo. Tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya na tunay nga na mapuspos ng banal na Espiritu. Tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya. Saan mo man kami tinawag, Panginoon, ay hindi kami ay gumawa not as men pleasers, not with eye service, hindi nakabase sa kung ano ang nakikita at sasabihin ng mga tao, kung hindi nagbibigay lugod, nagbibigay papuri at nilalayon na maluwalhati ang iyong pangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa loob man ng iglesia o sa labas man, o saan mo man kami tinawag, O Panginoon, nawa ay lagi naming magawa na maglingkod ng may takot sa iyo, maglingkod bilang mga alipin ni Kristo. Salamat, O Diyos, sa paalala mong ito. At muli aming hinihiling na kahabagan mo at maging mabiyaya ka sa parating na youth conference. Aming hinihiling na kumilos ka nawa ng may makapangyarihan. Aming hinihiling na magligtas ka, O Diyos, ng mga wala pa kay Kristo. Magbago ka ng mga buhay ng mga kabataan. Tumawag ka, O Diyos, sa mga dagdag na mga manggagawa. O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Muli, salamat po. Hindi naman kami nawa maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.